na matulungan po ako. Ano yung mga anak ko. Tapos yung asawa ko mabigyan man lang ng hostasya. Naghihinagpis at labis na pighati ang nararamdaman ng mga naulila ni Barangay San Jose Chairman Alex Repato. Si Chairman Repato ay pinagbabaril hanggang sa mapatay matapos mag-file ng Certificate of Candidacy o COC nitong Martes sa Libon, Albay. Hindi lubos maisip ni Melanie na ganoon ang sasapitin ng kanyang asawa dahil kilala itong matulungin sa kanilang lugar. Kasi ko po alam kung bakit ganun ginawa sa asawa ko. Wala naman siyang kaaway. Matulungin naman talaga siya. Naiwan ni Kapitan Alex ang kanilang tatlong anak na grade 7, 9 at 11. Hindi ko po alam kung saan ako magano yan. Kasi tatlo po sila nag-aaral. Hindi ko po alam kung kaya ko pa. Hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Kasi ako po wala naman ako trabaho. Kaya nahirapan po ako. Hindi ko po alam kung saan ako gano'n yan pagpapaaral nila. Kwento ng isa sa mga saksi, nakausap pa niya si Kapitan Alex sa harap ng bahay nito at may plano pa silang puntahan bago biglang paputukan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Papunta po ako dito kay Kap. Nandiyan po siya nakatayo dyan sa may gate niya. Tapos po, pag dating po, sabi niya, tara. Hindi ko man tara. Tapos may papunta na pong motor. Akala ko nagbibiro. Nakalitaw po yung kanyon. Tinatrat na po si Kap. Ako po, nag-dive na dyan papunta sa iba, dyan sa hagdan. Hanggang pagdating ko doon sa banda likuran, nagsigaw na yung mga tao. Samantala, may tinuturing ng persons of interest ang PNP Bicol. Po, sa hapon, during the conduct of follow-up investigation, yung ating investigating team po ay nakahanap ng CCTV footage kung saan po nakita doon yung dalawang lalaki na nakasakay po sa motorsiklo na paharurot po sila after po nung insidente na pamamaril po kay Barangay Captain Repato. So sila po yung nakikita nating persons of interest na ngayon, kaya lang po dahil nga nakasuot po sila ng helmet, hindi pa po sila nakikilala until now. Kasama rin sa iniimbestigahan ng mga pulis ang natanggap na pagbabanta kay Kapitan Alex bago nangyari ang pamamaril sa kanya. Sa ngayon, sir, pina-extra ko na yung sa mga close niyang kapitan. Sana may makuha tayo doon lead kung sino ang nagte-threat. Kasi ang threat doon, ang nagpo-post si kapitan pa rin. Pero di niya parang lumalabas doon na ang threat sa kanya na sinasagot niya lang yung threat. Doon, ipinopost niya doon sa Facebook. Hindi mo talaga nilalabas yung nag-threat sa kanya. Parang sinasagot niya lang yung threat sa kanya. Nagdagdag na mahigit 60 PNP personnel ang PNP Bicol na mula sa mga police station na hindi apektado ng pagbabantay sa mga checkpoint sa Bulkang Mayon. At 12 choke point at checkpoint naman ang inilagay sa mga entry at exit point sa bayan ng Libon. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sang-ayon ang pamunuan ng Philippine National Police na muling paggamitin ng silbato at batuta ang mga pulis. Ito'y kasunod ng panukala ni Senator Ronald Bato de la Rosa na muling bigyan ng batuta ang mga pulis upang maiwasan ang agarang paggamit ng baril. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Of course, I welcome that, and sa tingin ko tama rin lang. And even in the absence of such law, pag-usapan namin ng command group and with the DRD that it will become part of our uniform. Dati namang part ng uniform natin yan. Handa ang pamunuan ng pambansang pulisya na muling isama sa uniforme ng pulis ang pagdadala ng silbato at batuta. Ito ay upang maiwasan ang agarang paggamit ng baril sa mga operasyon kahit na hindi naman kinakailangan. Ang meron kaagad is yung baril. So, ang napag-usap part of our discussion is ibalik yung silbato and other mga modes of how to warn a certain individual to establish a police presence. Kasi para wag na ang baril kaagad ang bubunutin na warning shot or whatsoever.
Sinabi din ni General Acorda na nag-usap na sila ni dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang nagpanukala sa muling paggamit ng silbato at batuta upang maiwasan ang agarang paggamit ng mga pulis ng kanilang armas. Ang publiko, pabor din na ibalik ang batuta at silbato ng mga pulis. Opo, pabor po ako na gumamit ang mga pulis ng batuta at silbato para hindi nila mabaril ang hinahabol nilang mga suspect. Pabor po ako dun sa pito at saka batuta. Kasi pag baril po ang gamit nila, natatakot po ang tao. Pwede nila gamitin ang baril pagka ang kalaban nila may baril. Ay kung maghabol lang sila, pito lang kaysa baril. Kawawa naman ang tao pagka gamitan agad ang baril. Samantala, hilaw naman ang pagtanggap ni Chief PNP sa panukalang paggamit ng taser ng mga tauhan ng PNP. Tingnan natin yan kasi kung anong marami ng klase ngayon na it may be interpreted or prone to abuse din. Tingnan natin, other countries are still using it, others nag-iba yung ibang gamit. Ang panukala ni Senator Bato ay bunsod na rin ang sunod-sunod na insidente ng pamamaril ng mga pulis laban sa mga hinahabol ng mga sibilyan. Gaya ng ginawa sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar sa Navotas City, gayon din kay John Ace Ompad sa Rodriguez, Rizal. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.